Patuloy po ang linlangan, no? Lalo na po dito. Kanina po nakita ko na yung mga vlogger. Nariyan na po yung mga vlogger. May mga mag-overnight pa. No? Inaaya nga ako. Sabi ko, hindi tayo pwede. Hindi na natin kayang mahamugan. Tignan niyo po. Yung itsura po ni BP Sara. Bago yan. Baka gusto pa natin sundan ng good news. No? Kinuwento din po ni BP Sara, yun, actually nakwento niya na to, pero mas detalyado at mas nakakatawa. Opo, hindi po nakakatawa itong si Tatay Digong. Ang sabi po ni BP Sara, yun na nga, no? Sinabi niya kay Tatay Digong, tinanggihan niya na wag ka na, kasi gusto mag-contribute ni Tatay Digong ng salapi para sa pang-abogado ni BP Sara. Sabi ni BP Sara sa kanya, mas detalyado po to at mas nakakatawa o nakakatawa po si Tatay Digong dito. Wag ka na. Sabi BP Sara, gamitin mo na lang yung pera mo sa retirement. Wag na kasi nakapaghanda naman kami. Buwat daw nung sinabi ni Franz Castro na papa-impeach siya, naghanda na yung pamilya ni BP Sara. O di kung ayaw mo, sabi niya, mag-aabogado na lang ako. Alam nyo, kaya po pala napapayag si BP Sara dahil sabi ni BP Sara, kaya naman ako pumayag na mag-abogado na lang daw siya. Kasi nga, umuo na lang ako kasi mahirap yung magagalitin na yung matatanda pagka kinontra mo. Diba? Marunong talaga eh. No? Okay. Baka kumontra eh. Baka kumontra mahirap kontrahin pag matatanda, matampuhin, sabi ni BP Sara. Sinabi ni BP Sara, sige na nga, umuo siya. Pero, di ba pipirma ka lang naman? Sabi ni BP Sara, parang formalidad lang. Pinagbigyan niya lang yung matanda. Hindi. Sabi ni Tatay Digong, hindi. Pag ako abogado mo na, ipapatawag ko si Castro, ipapatawag ko si ano. Tawa ng tawa yung mga Pilipino, tuwan-tuwa. No? Nakakatuwa po. Hindi po siya yung abogado na pirma lang. Siya po ay mag-aabogado at ipapatawag niya si Castro bilang testigo. Ididiin niya. Yan po masarap, no? Ito na po pagkakataon nito ni Tatay Digong at ng mga Team Duterte para bawian, no? Sila naman ngayon. Sila na ngayon yung magsasabi na yes or no lang. Korte na yan eh. Hindi po pwedeng sila po ang magtatanong kay Castro, sila po magsabi ngayon na yes or no. Alam ko na, para nakinikinita ko na eh. Na anong mga tatanong ni Tatay Digong. Totoo ba na tinawag mong pusit si Vice President Sara Duterte? Yes or no lang. Ang sarap siguro bawian, no? Yes or no lang. May ebidensya ka ba na nagnakaw si Vice President Sara Duterte? Ayon po na. Yes or no lang. Hindi naman po kinumpirma. Parang seriously considering. Pero alam niyo yung seriously considering niya, nag-yes ma'am muna. Yes ma'am. We are seriously considering at pinaliwanag niya kasi mahirap po eh. Parang nahirapan na si BP Sara na hindi talaga siya tumakbo dahil walang katapusan eh. Walang katapusan yung ambisyon ni Martin, wala ring katapusan, hindi sila patatahimikin ng mga to. Kasi Hodan tumakbo lang siya ng mayor, hindi pa rin po sila titigilan. Nakita niyo po yung ginagawa? Talagang hanggat nakakatayo pa yung Duterte, talagang pipilayan eh. Okay. Ngayon, kumusta naman po yung mga congressman?
Alam nyo, okay lang po yun na itong pinagluloko kayo, no? Una, katulad na sinabi ko kanina, malinaw po yung pahayag ng Iglesia ni Cristo. Kahit po, ang dami na pong yung, ngayon, iba na yung tono eh. Iba na yung tono nitong mga naninira lang. Sinisiraan lang po, no? Iba na po yung tono ng naninira lang. Ang sinasabi nila ngayon, ini-stress nila na yung Iglesia ni Cristo ay suporta kay Marcos. Kung yan pong rally na yan ay suporta kay Marcos, hindi po kami atin. Ang linaw po ng pagkakabanggit eh. Ito po ay sinusuportahan yung sinabi ni Pangulong Marcos na wag nating i-impeach si BP Sara dahil gusto natin ng kapayapaan. Magulo lang yan eh. Wala namang mahihita dyan. Gulo lang. No? Ang sinasabi ni Marcos na susuportahan ng INC, hindi po yung susuport, magpapakita sila ng suporta kay Pangulong Marcos sa lahat ng yung sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya na impeachment at saka unahing lutasin ng mga problema. Ang daming problema. Mag-focus kayo sa problema. Yan po ang napakalinaw. Kasi po kung ang sinabi, sasabihin ng iglesia ngayon, ay kaya kami narito para suportahan si Pangulong Marcos at para ma-impeach si BP Sara. Bakit kami sasama dyan? Hindi nyo ba napuna? Hindi sasama yung mga BBM vloggers, hindi sasama yung BBM supporters. Precisely. Kasi nga, rally to para hindi matuloy ang impeachment. Okay. Buti pa si Franz Castro, alam eh. Kaya lang, binanatan niya Iglesia ni Cristo. Tignan nyo. Sabi ni Franz Castro, this rally is not about peace and unity. It's a calculated move to protect BP Sara Duterte from answering serious allegations about her misuse of confidential funds and her accountability for the deteriorating, etc., etc. Para daw protektahan si BP Sara. Bakit? Nasa batas po ba na kayo pwede nyo sirain si BP Sara? Yung mga ibang grupo ayaw nyong magprotekta kay BP Sara? Hindi po ba napaka one-sided nyo naman? Ang gusto nyo sa Pilipinas, lahat lang ng mga umatake kay BP Sara. Showdown po bukas eh. Kasi hanggang ngayon baka yung ibang congressman tumigil na po, baka ayaw na po nila impeach. Hindi po. Wala pong iglesia sa kanila. Wala po silang pakialam sa rally ng iglesia. Tuloy na tuloy. Sa mga utak ng congressman, tuloy po. Ito po ang sinabi ni Asidre. Bago po to, lahat po to ngayong araw Jude Asidre. Add to that the consistent drop in BP Duterte's trust ratings, and it's obvious that the people are fed up. They're tired of the same old Duterte-style politics, a culture of impunity, bullying tactics, etc., etc. Ito po ay nilabas ng ni Jude Asidre, Tingog Party List. Either we stand by the wayside and allow this type of politics to continue, or we take a firm stand to hold the Duterte accountable. Kita nyo? Tuloy po sila. Wala pong iglesia sa Tingog Party List. Ang kinikilala lang nila si Martin Romualdez. Okay, tuloy pa rin po, no? Yung mga media natin, katulad po nito, 41% ng Pinoy suportadong impeach kay BP Sara Duterte. Yan, pinost na naman ng News 5. Ito naman po, 61% of Filipinos support Quadcom inquiry on EJK. Sinasabay po nila no? Gusto po nila ipakita na dahil po yung tuloy na tuloy po. Ayon po sa Secretary General,
ng Reginald Velasco ng House of Representatives, kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na tapos na ang pagberipika sa 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na naunang inihain noong Siyempre. Ayan. So, ito naman po ang pahayag ni Barry Gutierrez. Kasado na ang mga impeachment complaint. May suporta na ng karamihan. Kikilos na ba ang Kongreso? Okay. Hindi ko maintindihan kung ano po yung tinutukoy yung may suporta na ng karamihan. Sino pong karamihan? No? Sino po ang karamihan na sumusuporta dyan sa party list? Ay sa party list sa impeachment. Samantalang, ito po, bukas magpapakita po yung iglesia. Warm bodies po ito. Warm bodies po yung iglesia po ni Cristo. Suportado ng DDS, KOJC at iba pang grupo. Magpapakita po sila na against sila sa impeachment. Alam po ninyo, bakit ang binabanatan nitong mga BBM vloggers, alam po nila na matindi po yung kaya panlilin lang yung sinasabi nila. Hindi po totoo na itong ginagawa ng Iglesia ni Cristo ay suporta sa BBM government. Kasi po kung sasabihin lang nila na sinusuportahan namin ng BBM government, period, wala silang sinabi tungkol sa impeachment, hindi po kami sasama. Kaya po kami sasama dyan. Ang linaw po, lahat ng pahayag ng Iglesia ni Cristo, naniniwala sila sa sinabi ni ni President BBM, no? President BBM, na ayaw niyang ng impeachment. Gusto namin kapayapaan. O, meron pa nga nagre-request na sana magkabati na sila. Pero imposible na po yan. Matapos po lahat ng ginawa ninyo. Imposible na po yung sana magkabati pa sila. Okay. Ngayon, lagi po nilang kinakatwiran tong, ulitin ko lang po yung pinahayag ko rito tungkol sa eto pa po, naging na nila to si Kuhul, si Manny Mugato. The Philippines under former President Rodrigo Duterte was the worst I've seen. In 3 to 6 years under Duterte, more than 30,000 people died. No, he didn't impose martial law, but there was a de facto martial law. Okay. Pinalalabas po nila ngayon yung si Duterte po ay masamang tao. Wala pong kinalaman kay Sara Duterte yan, yung 30,000. Pero sinasabayan po nila ng counter-propaganda itong gagawin ng Iglesia ni Cristo. Ang problema po sa inyong lahat na naninira po kay BP Sara at gusto ninyong matuloy yung impeachment labang kay BP Sara. Una, nakabase lahat ng mga argumento nyo sa panloloko sa tao. Wala nga kayo ma-cite kung magkano ninakaw ni BP Sara. Di ba? Wala po kayong sinabi na magkano binulsa niya. Lahat po. Kung pati sarili nyo pong akusasyon, hindi nyo po kayang pangatawanan. Hindi po yan sa tunay na korte po. Hindi po yan mag-stand. Ngayon, lahat po ng tao alam na ito ay anti-impeachment yung magaganap bukas. Hindi po pro-Duterte yan. Di ba? Pero marami po dyan, kahit mga Iglesia ni Cristo member, marami po dyan ay mga pro-Duterte. Hindi po natin, yan? Walang pro-Duterte na Iglesia ni Cristo? Imposible. Di ba? Imposible po. Kaya kami, doon po kami sa mga Iglesia ni Cristo na pro-Duterte na nagtitiyak sa amin na ang pinaglalaban talaga rito, wala naman pong binago. At hindi po ako naniniwala na nagbago po yung Iglesia. Tanungin ko po yung mga Iglesia ni Cristo rito. Binago ba ng Iglesia yung statement nila? Hindi na ba laban yan hindi na po ba kayo lumalaban sa impeachment ni BP Sara? Tanong ko lang. Yan po bang rally na yan, hindi na po laban sa